Eto, kung ano po yung meron po rito, matalinong Pinoy. Halos 10 years ang dumaan bago na-vindicate si De Lima. Na-vindicate si De Lima. Ngayon, 10 years din ang lumipas. Ah, 10 years din ang lumipas bago na-vindicate si Trillanes. Na-vindicate si Trillanes? Talaga? At this point in time, kung masama pa rin ang tingin mo sa kanilang dalawa, kasi hibang na hibang ka sa panguto ng mga poon mo, magpa-check up ka na, malamang ipapahamak mo na naman ang Pilipinas sa 2028. Takot na takot po sila eh. Alam po nila na mananalo si BP Sara sa 2028. Pero sagutin po natin, talaga ba na-vindicate si De Lima? Talaga bang nabura sa isip natin na wala na siyang kasalanan? Talaga bang iniisip natin? Kasi ang mga na-vindicate po, si Corona. Lahat po nagsasabi, maliban na lang kay Heidi. Maski nga si Heidi, hindi niya sinasabi na hindi na-vindicate si Corona. Iniiba niya lang yung salita. Si Corona, napatunayan ng korte na walang ninakaw. Si Corona, napatunayan po ng Sandigang Bayan na hindi nagpayaman nung siya po ay Chief Justice. Hindi niya ginamit yung pagiging Chief Justice. Above board lahat. Legal ang pagyaman ni Corona. Yun po ang na-vindicate. No? Wala pong naniniwala hanggang ngayon na magnanakaw si Corona. Ano sinasabi niyo na vindicate si Trillanes? Sa paninira niya sa mga Duterte. Ang mga tao naniniwala sa mga paninira ni Trillanes. Vindicated siya. E ang sinasabi ni Trillanes, pinalalabas niya na drug lords, di ba? Yung mga testigo ni Trillanes, king of all, lord of all drug lords. Ang pinalalabas po ni Trillanes si Anang Iskam si Gloria, kaya tatanggalin na, di ba? Oo. Maraming salamat po. Ang sinasabi ni Trillanes, kasabwat ni Tatay Digong, yung mga drug lords, na-vindicate na siya, napatunayan ng tama. O, si De Lima. Sino po magsasabi na walang kasalanan si De Lima? Sino po maglalakas loob na magsabi na wala talagang kasalanan si De Lima? Pinulitika lang. Ang nangyari po kay De Lima, kailan lang niya na pawalang sala Nagsipagbaliktad po yung mga tumestigo sa kanya. Kung bakit bumaliktad, hindi natin alam kung bakit. Pero eto po, ang gusto kong sabihin, no? Si De Lima po, hindi po napatunayan niya na talagang mali yung mga binintang sa kanya. Nagsipagbaliktad lang po yung mga nagbintang sa kanya. Bumaliktad ng testimonya. Kung kayo po nakulong ng 7 years, hindi po kayo papayag na hindi nyo bawian yung mga tumestigo sa inyo. Kung ako po makukulong at may mga tumestigo po ng nag-false testimony sa akin, ididemanda ko yan ng perjury at saka kung ano man yung pwedeng mademanda, di ba? Yun po ang pagpapatunay pag napatunayan po na nag-commit sila ng perjury, yun po ang patunay na vindicated ako. Dinemanda ba ni De Lima yung tumestigo sa kanya? Hindi naman Alam niyo yun? Bumaliktad yung testigo. Pwede ba yun? Tama pa rin yun? Mali po yun. Tumestigo ka labang kay De Lima. Pagkalipas ng iba na presidente, bigla kang bumaliktad. Kung ako si De Lima, kung totoo na wala siyang kinalaman sa pagbaliktad nitong mga testigo, ang una mong gagawin, idemanda mo yung mga yun. Kasi nakulong ka ng 7 taon
Di ba? Pag nanalo ka sa demanda mo sa kanila, dun mo lang masasabi na vindicated ka. Kasi napatunayan na nagsisinungaling sila sa kanilang unang testimonya. Eh, hindi ganun yung pangyayari. Walang dinimanda si De Lima eh. Hindi niya dinimanda yung mga bumaliktad. Yung mga dahilan kung bakit siya nakakulong. Hindi po totoo na si Tatay Digong ang dahilan niya. Ang tindi ng ebidensya niya eh. Narinig natin yan eh. Ang tumistigo laban sa kanya, mga dati niyang kasama at dati niyang kalaguyo. Kaya huwag niyo sabihin na vindicate na yung mga yan. Hanggang ngayon, iniisip namin. Okay. Ito po, si Redon naman. Kumpiyansa si Bicol Saro. Representative Terry Redon nauusad sa Senado ang impeachment complaint na inihain sa Kamara de Representantes laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, Redon, takan-taka nga kami sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na nakasubaybay sa politika, alam namin na yan po ay uusad. Takan-taka nga na kami sa inyo, bakit kinakailangan nyo pa ng hearing? Alam po namin na pag nagbotohan, uusad po yan. Alam namin kung bakit kayo nag-hearing. Para siraan si BP Sara. Hindi man kayo manalo sa Senado, nasiraan nyo na si BP Sara. Kasi dito sa hearing, pwede kayong maglabas ng ebidensya, walang ko-question. Magaling yung paliwanag ng abogado ni BP Sara, yung babae, nakalimutan ko na pangalan. Sabi ng abogadong babae ni BP Sara, ang lahat po, kasi hindi naman tayo abogado, lahat ng ebidensya kinakailangang dumaan sa scrutiny. Pag yung ebidensya hindi mo pinadaan sa pwedeng questionin, walang kwentang ebidensya. Yung mga ebidensya nyo po riyan, hindi po na-question. Bawal questionin, bawal, anong tawag doon? I-subject for scrutiny. Di ba? Oh. Kaya, baliwala po yan. Magkakaroon lang po, magiging legit lang yung ebidensya pag dumaan na po to sa isang trial. Dahil ko questionin yung ebidensya eh. Alam po namin na lulusot sa kamera yan, hindi dahil sa matindi ebidensya nyo. Lulusot sa kamera yan dahil mga congressman na yan, sa ngayon, gusto nyong ma-impeach si BP Sara. Pero Redon, huwag ka mag-alala. Pag naging presidente na si BP Sara, babaliktad din lahat karamihan dyan. Siyempre, hindi ka kasama dun dahil subong-subukan eh. Okay. Ito naman po ang sinabi ni Ronald Llamas. Tignan nyo po kung paano manlinlang itong mga to. Tama sila eh. Kita mo, simula pa lang, tama na. Dahil sinampahan ni Mans Carpio sina Representative Shell at Percy for divulging his and BP Sara's bank records, inamin na rin niyang totoo ang mga bank transaction. Never nilang itinanggi na hindi totoo. Alam mo, Ronald Llamas, ang pangit ng katwiran mo. Hindi. Sobrang advance ng utak mo. Dinimanda daw ni Mans Carpio yung mga congressman dahil yan daw ang nagpapatoo, yung patotoo na inamin niyang totoo yung bank transactions.
dahil nagdemanda siya. Ang pangit ng katwiran mo. Yun lang masasabi natin niya. Okay. Umaasa si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nasisipot si Vice President Sara Duterte sa susunod na impeachment hearing ng House on Justice Committee sa Miyerkules. Alam mo, Ridon, ang pangit ng katwiran. Ang pangit ng ilong mo. Talaga? Ha? Umaasa ka? Huwag mo, pati ba naman sarili mo, ninuloko mo pa? Alam ng lahat ng Pilipino na hindi dadalo si BP Sara dyan. Ano sinasabi mong umaasa kang dadalo? Kung si Ronald Llamas ang pangit ng katwiran, ikaw naman, dito naman tayo kay Tabi. Nabisto kasi. Nabisto raw. Tapos na po tayo sa pangit ang katwiran na si Llamas at pangit ang ilong na si Ridon. Ito naman po. Pangit ang disposisyon sa buhay. Si Percy Sendanya. Nabisto kasi. Ito ang naging pahayag ni Akbayan. Yan. Nabisto kasi ganoon naman ang modus ng mga Duterte. Pag nahuli, takbo sa korte. Imbis na mag-aksaya sila ng papel at oras sa pagsasampa ng mga kaso, humarap na lang si BP Sara sa April 29. Alam mo, Percy Sendanya, sa lahat po ng mga binabanggit na, sa lahat po ng mga eepal, na mga congressman, ikaw ang pinakabugok. Yun lang. Hindi po, again, sasagutin ko to. Hindi po totoo na yan po ang modus ng Duterte. Si Tatay Digong, sino nabalitaan yung kinasuhan ni Tatay Digong? Ang dami pong nanira kay Tatay Digong. Unang-una na yung Vice President niya. Hindi lang dito naninira. Hindi lang siya dito sinisiraan. Sinisiraan pa si Tatay Digong dun sa ibang bansa. Sino ang sinampahan ng kaso ni Tatay Digong? Ano yung sinasabi mong modus ng ano yan? Modus ng mga Duterte ang magsampa ng kaso. Ang katwiran ni Inday Sara, hindi talaga nila trabaho na magkaso kasi alam nila public official sila eh. Pero dahil hindi nila kinasuhan si Las Cañas ni Tatay Digong, si Las Cañas at si Matabato at iba pang mga kumakalaban sa kanya, iba pang ginagamit nila Trillanes noon, nakarating ng ICC na naging dahilan para po si Tatay Digong. Ngayon, iba na po katwiran ng kampo ni BP Sara. Papatulan nila lahat. Ngayon lang po, pumatol yung mga Duterte sa kaso-kaso. Kasi sobra na eh. Porket hindi kinakasuhan, nawili ba? Ang gawain ni Tatay Digong, sinasagot niya lang po lahat ng kanyang detractors. Hindi po sanay magkaso si Tatay Digong. Kaya tabingi ang katwiran mo. Percy Sendanya, hindi totoo yan. Hindi matuwid ang iyong katwiran. Masyadong tabingi ang katwiran mo. Wala sa hulog. Huwag kayong mag-alala, darating din po ang the time of reckoning. Okay. Tignan niyo po. Kinasuhan sila ni Manscarpio kung ano-ano sinasagot nila. Sabi ni De Lima, hindi ako takot. Manscarpio complaint won't stop De Lima's push for total accountability. Alam mo, De Lima, magtapatan tayo. Ang nananakot, ganito. Pag hindi kayo tumigil, kakasuhan ko kayo. Hindi kayo tinatakot ni Mans Castro. Hindi nagsalita si Mans Castro na pag hindi kayo tumigil, kakasuhan ko kayo. Ano ginawa ni Mans Castro? Mans Carpio?
Hindi po siya nanakot. Talagang kinasuhan kayo. Kinasuhan po kayo ni Man Scarpio. Hindi po siya nananakot. Bakit sinasabi nyo na hindi ako takot? Tinakot ka ba? Yung pagmumukha mo na yan, nakita mo na lahat. Bukod po sa kulong, kriminal kasi, kasong kriminal. Bukod po sa kulong, pag napatunayan na kayo nagkasala, hindi na kayo pwedeng tumakbo, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Tabingi.